Good morning, sir. Good morning, fourth years. I am Angelo Flores, and now we are going to report kung anong nangyari sa interview namin sa Nagcarlan, Laguna, Solid Waste Management and Environmental Plan. So, yung mga questions na tinanong namin is may katungkulan sa topics such as implementation of environmental laws, solid waste management and air pollution control, effectiveness of solid waste management ordinances and possible hindrances, best practices and innovations of the municipality, and yung environmental or environment development plan. So yung first na aspect na tinanong namin is yung implementation of environmental laws. So tinanong namin si ma'am, no, yung official lang nito, kung ano bang mga national law na may katungkulan sa environment ang kanilang ini-implement dito sa Nagcarlan, Laguna. At sinabi niya is yung RA 9003 o yung Ecological Solid Waste Management Act of 2000. So this is an act providing for an ecological solid waste management program, creating the necessary institutional mechanisms, declaring certain prohibited acts. So dito sa batas na to is maraming mga pinagbabawal, and then yung mga pag-e-establish ng mga kung ano-ano, no? At isa nga dito is yung pag-e-establish ng MRF or yung Material Recovery Facilities. At base sa RA 9003 is dapat per local government merong isa, no? Or at least merong isa na MRF. Pero pinagmamalaki ng bayan ng Nagcarla na MRF in almost all barangays. So, hindi niya lang na-specify, no? Pero halos lahat daw ng barangay sa Nagcarlan may MRF. So, ibig sabihin, hindi lang isa sa bayan nila ang may MRF. And then the next is yung mga penalties, no? Sa RA 9003, inuutusan din ng mga bayan or mga lugar na magkaroon ng penalties kapag lumabag, no, sa kung saan mang environmental na mga act na kung saan makakaapekto ito, no? Makakaapekto sa kalikasan natin. So ito nga yung pagbabawal ng mga styrofoams and plastics, no? First offense, 300 pesos. Second offense, 700 pesos. Third offense, 1,500 pesos. Fourth offense, 2,500 pesos, no? So dito mamaya, pagka diniscuss na yung ordinances, medyo hindi lang magtatalino, pero nabanggit to na sa styrofoam and plastic, no? Kapagka lumabag ka diyan is huhulihin or titikitan ka ng tinatawag na citation ticket ng mga environmental enforcers, no? Dito nga habang nag-i-interview kami na may picture nga diyan sa lower left, may dumating nga na environmental enforcers na kung saan may ni-report siya kay ma'am na parang meron silang winarningan, no? Na kumbaga yung first offense, hindi muna agad-agad diyan. Kumbaga sasabihan din muna bago kaagad bigyan ng ticket, no? And then yung composting na sinabi rin sa RA 9003 na kailangan magkaroon din ng composting. At dito, ito yung actual image na kung saan sa bawat barangay meron din silang nilalagay na composting. So ito lang yung mga environmental law na kung saan sila ay nagko-comply. At hindi lang yun, meron ding mga ordinances na kung saan ibinaba nila sa bawat barangay. At ito ay di-discuss ni Mr. Adrian Pablo. Good day po. In terms of solid waste management and air pollution control, i-discuss ko po yung mga ordinansa na meron po sila sa kanilang bayan po. Next po. So in response with their solid waste management and air pollution control, meron po silang ordinansa bilang 2010 to 108 na kung saan dito po nagbabawal po sila ng mga pagtatapon po ng sigarilyo, chewing gum at anumang mga maliliit po na bagay na pwede po nating makita sa ating kalsada or sa kapaligiran po natin. And meron po itong mga kaukulang parusa, mababasa po natin siya dito at kung saan nagkakaroon po sila ng mga offenses at dito po sa mga offenses po na ito ay may mga kaukulang bayad po. And kung ah, pang-apat na po na paglabag ay magkakaroon po kayo ng 2,500 na multa or pagkakakulong na hindi hihigit sa 6 na buwan po ayon po sa ah, paghahatol po na meron po sa kanila. Next po.
So ito po ay ang kanilang mga initiatives and mga challenge po. So unahin na po natin yung mga challenges po nila. The first one is yung influence po ng politics na kung saan dahil po sa influence ng politics, hindi po natin naiiwasan na mabago po yung mga prioridad ng isang bayan. Kagaya po ng pagpapalit po ng administrasyon na kung saan imbis po na maituon po sa mga bagay na mga importante katulad na lamang po ng ating kapaligiran is nagda-divert po sila sa iba pong mga pagkakataon po na dapat po nilang gawin. And yung mga initiatives po nila is yung pag-schedule po ng pick-up and i-discuss ko po siya later. Next po is yung environmental program. So dito po sa environmental programs, nagkakaroon po sila ng mga seminar, ng mga paglilinis po ng mga ilog, and pagkakaroon po ng mga meetings po sa bawat barangay captain. Next po is pagkakaroon po nila ng publicity material. So katulad na lamang po ng ah, sa previous slide, yung papel po na yon ay idinidistribute po nila sa mga bawat barangay para mas maging aware po ang mga tao sa kanilang mga ordinansang ginagawa. Next po. So ito po yung LGU and community initiatives. Makikita po natin dito is nagkakaroon po sila ng mga seminar and mga workshops para po mas ma-enhance po ang ating mga barangay with in terms of environmental management plan. And dito po, makikita po nila na yung initiatives po ng ating community or community na meron po doon sa Nagcarlan is sobrang makikitaan po sila ng pagiging responsible dahil po nagbo-volunteer po talaga sila para po maging malinis po yung kanilang mga ilog at kalsada. And makikita po din natin dito na nagkaroon po sila ng labeled garbage po para mas maging efficient po yung pagmamonitor po ng makokolekta po nila na garbage sa bawat bahay at para sa iba't ibang barangay na din po. Next po ay nakikilahok din po sila sa Manila Bay Bayanihan para sa kalikasan na kung saan ito pong Manila Bayanihan ay inilunsad po ng ating gobyerno na kung saan yung mga karatig bayan po ng Manila Bay at Laguna de Bay ay dapat po na makiisa sa paglilinis po ng mga ilog dahil ito po ay konektado sa ating Laguna de Bay at Manila de Bay. Ayun, next po. So with regards to the best practices and innovation of the municipality, so isa sa nabanggit nila ay uh, nagre-recycle sila ng kanilang mga waste. So gumagamit sila ng technology which are donated by national government and private organization. So next, so ang una nilang nabanggit ay ang bioreactor. So isa kasi sa present na small business sa Nagcarlan ay ang piggery. So ang mga piggery na meron sila ay merong sariling deposito. At sa mga deposito na yun, yung mga waste ng baboy ay nagpo-produce ng methane. So yung methane na napoproduce doon ay ginagawa nilang source of fuel para sa mga stove, para pangluto. So next. So ang pangalawa nilang nabanggit sa amin ay yung shredder. So yung mga nabubulok na prutas at gulay from the market ay ipinapakain sa mga native pigs. So ang una nilang gagawin, yung mga waste na to ay i-shred nila sa mas maliliit pang pieces para mas madaling ma-absorb ng mga native pigs. So since ito ay mga prutas at gulay, so ito ay mga nutritious. So mas yung nutrients ay ma-absorb ng mga native pigs. So next. So ito yung native pig raising nila. So nag-raise sila ng mga native pigs para ito yung pagdadalhan nila ng mga waste from the market like vegetables and fruit. So yung mga vegetables and fruit, ito yung mga hindi na nabibili ng mga mamimili sa palengke. So next. So pangatlo ay yung composting. So
yung nasa right side, ito yung kanilang composting facility. So yung mga waste na yung mga waste na nade-decompose, ah, ginagamit nila as organic fertilizer. So isa din sa mga nabanggit nila, yung composting ay hindi lang sila yung gumagawa. Ini-encourage din nila yung community na sumunod sa composting. So itong nasa left side ay isang composting facility ng isa sa elementary school sa Nagcarlan. So nakikita dito na even yung mga students ay ina-apply din sa school yung composting. So next. So last nabanggit nila ay yung liquid smoke production. So it is used to lessen the stinky smell of waste. So ang ginagawa dito yung mga waste like bunot or bao ay ginagawa nilang ay sinusunog tapos magpo-produce ito ng smoke. Yung smoke na ito ay gagamitin nila para para i-scatter sa mga waste. Dahil yung mga waste kapag medyo nababasa o kaya nagiging moist, nagpo-produce ng masangsang na amoy. So ang ginagawa nila isakalat nila dun sa waste yung usok. So ang mangyayari, yung usok, ang magiging effect niya, malilesen yung amoy. So kapag na, kapag nalanghap siya ng mga residente o kaya ng mga garbage collectors, ay hindi sila masyadong mag-focus ng harm doon sa mga tao. Ah, para po sa last slide po ay pinakita po sa amin ng LGU ng Carlan ang kanila pong 10 years solid waste management plan na kung saan dito po kami nag-base kung ano po yung pinipresent po namin for the previous slides po ay dito po kami nag-base. Dahil po yung pagkakaroon po nila ng waste analysis and characterization study is ginamit po nila ito para makabuo po sila ng environment development plan for the 10 years po ng kanilang bayan po. And ito po yung aming video report na kung saan it is an interview with regards to the environmental development plan and solid waste management po ng Nagcarlan. Ayun po. Thank you po. Thank you po.